Thank you, Ami. Thank you, Ami. Anyway, kaumpisa pa lang naman. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay tungkol sa pagpahiya naman ito kay Remulla. Ang tingin ko dito kay Remulla po ay sobrang galit kay Joel Villanueva. So, akalain mo, sinabi niya na ipapatupad niya yung utos ni Conchita Carpio Morales ng si Conchita Carpio Morales ay siyang ombudswoman noon. Pinirmahan niya yung desisyon ng ombudsman kung saan nakakitaan si Joel Villanueva na naglustay sa kanyang PDAF. Kumbaga, ang kwento ay yung 10 million na PDAF ni Joel Villanueva ay ibinigay sa mga farmers dun sa Davao de Oro sa Compostela Valley, Region 11, na kung saan ang mga farmers na binigbibigyan niya kuno ng seedlings, pinagbibigyan ng abono, lahat-lahat na ay fake, hindi totoo. So, yan ang dahilan na bakit nagdesisyon si Conchita Carpio Morales na dismiss from the service si Joel Villanueva. At isa pang dismiss from the service dito ay hindi lang natin napansin si Yap, si yung NFA pa sa dati, yung naging gobernador ng Bohol, si Arthur Yap. Ito yung Bohol gobernador na hindi Boholano, Tagalog ito, laking Pasig si Arthur Yap. Pero naging gobernador siya ng Bohol kasi ang asawa niya Boholana at doon siya tumagal sa Bohol. Ngayon, kasama siya sa dismiss from the service dito sa kaso ni Joel Villanueva. Ngayon naman, noong 2016, November 14, nilabas yun. Ang kasong yun ay noong CBAC party list, representative pa si Joel Villanueva. Ngayon, naging senador siya, ay nilabas yung decision, November 14, 2016. Ang decision ay ni-request ni Conchita Carpio Morales kay Coco Pimentel na siyang presidente ng Senate noon na ipatupad. Kaya lang bumuto ang Senate bumuto sila na hindi ipapatupad ang desisyon kay Joel. Tapos si Joel naman ay nagsampa siya ng tinatawag namin na motion for reconsideration. So naging tahimik lang 'yon. Lumipas ng panahon, nagkaroon naman ng eleksyon, 2019 ay panalo na naman, 2016. So kailan ba nanalo? 2019. Naging nanalo naman si Joel Villanueva, pangalawang term as senator. So tahimik pa rin. Pagkatapos, tanda ninyo kung nakakita ko, nakapanood kayo ng privilege speech ni Joel Villanueva noong February 12, 2024, siya ay tumayo at kinastigo niya si Saldico. Kasi si Saldico ay siyang pasimuno kasama si Romualdez, kasama yung ibang mga Bicolano na congressmen, ang nagpasimuno po sa mga papirma-pirma para palitan ng Constitution. So, at may kasama pang si Saldico, binibira pa niya si Joel Villanueva noon na kesyo daw ay may ba't nakikialam, may kaso rin pa siya sa ombudsman na dismiss from the service, yung binanggit ni Saldico noon. Ngayon, noong February 12, 2024, privilege speech si Joel Villanueva, kinastigo niya si Saldico, pasimuno kayo ng mga pirma-pirma para palitan ng konstitusyon. Tapos sinabi mo na meron akong
problema sa ombudsman. Ito, pinakita na ni Joel Villanueva noon pa February 12, 2024 ang desisyon ng ombudsman at ang kanyang certification. Lumipas ng panahon. So nagkaroon ng 2025, naging ombudsman na si Remulla. Akalain mo sa lahat ng una-unang gagawin niya, napansin niya ito si Joel Villanueva. Susulatan daw niya, nag-anunsyo sa susulatan niya si Tito Soto na ipatupad yung dismissal order laban kay Joel Villanueva. Yan siya. Ba, ako nag-vlog din naman ako. Patay kay Joel Villanueva. Ba't matatanggal ka pala? Pero kinabukasan, mali pala lumabas na mali si fake news si Remulla. Nagsalita na si Joel Villanueva kinabukasan ay pinakita yung kanyang may certification siya galing Sandigan Bayan na wala siyang kaso ron. At pinakita niyang kopya ng decision niya. At binigyan niya rin ang mga reporter ng kopya ng decision. Tapos, nung gano'n na nangyari, nagulat si Remulla, hindi makapanipaniwala. Sabi niya, may secret decision. Mayroon bang secret decision? Kabuang naman ito. Hindi ka, kung ikaw ay abogado, wala pong tinatawag na secret decision. Kasi bakit? Ang desisyon kay Joel Villanueva, natural lang yan na binibigay ang kopya sa mga partidos sa kaso. Sino bang pumasok kay Joel Villanueva? Sigurado ko, binibigyan ng kopya yun. At hindi naman pinapublish yan sa ombudsman. Ang ombudsman hindi po nagpapublish sa kanilang website. Ang nagpapublish lang po Sandigan Bayan. Ang Court of Appeals, ang Court of Tax Appeals, at saka Supreme Court. Ang RTC natin sa MTC, hindi po sila nagpapublish ng desisyon. Bagkos kung hindi ka pa partido sa kaso, hindi ka bigyan ng kopya ng desisyon. Ganun pong batas nila dyan. So in other words, nag-observe lamang, pagdating sa desisyon, nag-observe lamang ng tinatawag na Privacy Act. Sa pag-observe sa National Privacy Act, pag hindi ka kasama sa kaso, wala kang karapatan kumuha ng kopya ng kaso, ng desisyon. So in this case, nangyari ay lumabas na rin si Samuel Martires, in-interview siya, galit na galit. Kaya dito pahiya ng matindi si Juan dito, lumabas na bobo si Remulla. Bakit mo ilalabas? Wala pong utos sa batas. Walang batas po na sabi na ang desisyon ng ombudsman ay ipapublish mo. Yan ang problema. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung pagkamangha ni Juan, ni Remulla, nung hindi siya makapaniwala na may decision, dismiss na pala yung kaso kung gusto niyang ipapatupad laban kay Joel. So, ang ibig sabihin, nakikita niyo dito, matindi ang galit ito. May mission ito si Remulla na tanggalin si Joel Villanueva. Kung ano man ang desisyon niya, na ang sa tingin ko ay gagawin niya sapagkat ang pinaka-objective nito ay si Sara Duterte. Kasi ang problema nila, si Joel Villanueva ay makasara Duterte. Na pagdating po ng February 6 next year, ang kakampi niya magsasampa ng panibagong impeachment na reklamo laban kay Sara. Kailangan nila kailangan mabawasan ang siyam. Kasi siyam ngayon ng senador, pabor kay Sara. Kailangan mabawasan yan at magiging kakampi nila. Kaya yung mission niya, tanggalin niya si Joel Villanueva para wala na kakampi si Sara. Kaya titirahin niya sa totoo, si Bongo titirahin nila. Si Bato titirahin nila. O tapos si Marcolitan, matitirahin din nila. Ito inuuna mo na si Joel Villanueva. So, pakinggan natin itong sinasabi nung hindi siya makapaniwala, si Remulla. The former ombudsman. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Bakit hindi mo It's alam? harassment. It's something that everybody thinks
to be still valid that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Oh, Hindi secret. naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Bobo ka talaga. Ang decision sa ombudsman, hindi po pinapublish. Bobo ka ba? Bakit ka ba naging ombudsman? Di mo pala, you bend the law eh. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Ha, Even Tito Soto, nagsabi ka, Tito Soto, pinadalhan nga sila ng kopya. Oh, didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. nagsasalita ka na ganun, hindi mo pa tinanong si Soto eh. The Independent Commission for Infrastructure, ICI, also went to the Office of the Ombudsman to file a complaint. This is in connection with two infrastructure projects. Wala na yan. Ibig sabihin, dito na tayo. Ano ang sagot naman? Actually, na-interview ng ANC si Samuel Martires, yung dating ombudsman. At ito po yung sinabi niya. Yan, kung makita ninyo, ayaw ko lang i-play, no? Kasi pag i-play ko, ay nagka-copyright strike itong ANC. So sinabi dito, sabi ni Ombudsman Martires, Senator Villanueva was dismissed from the service in a decision issued by Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ibig sabihin si Joel Villanueva filed a timely motion for reconsideration which I granted and reversed the decision of Ombudsman Carpio Morales. Correspondingly, the two cases against Senator Villanueva were dismissed. The MR was granted for lack of evidence because, number one, Senator Villanueva was a representative of SEBAC party list and not the Buhay party list who was granted a PIDA project. The NBI likewise found that the signatures on the document are different from the standard signatures of Senator Villanueva. So, yan ang sinabi po ni Ombudsman Martires. So, ngayon, sinabi, galit na galit talaga, hindi siya maniwala. At hindi pa rin siya maniwala. Ang gusto niya mangyari ay ipa-imbestigahan pa niya uli. Sige, imbestigahan mo. Kaya lang, kung i-play ko ito, baka ka-copyright strike ako ng ANC. So anyway, ipakita ko lang po sa inyo ngayon ang video na kung saan nag-speech si Joel Villanueva na kung saan February 12, 2024 ay pinakita ni Joel Villanueva na doon pa lang ay dismiss na pala yung kaso na inaakusa sa kanya ni Saldico. Kasi minaura siya ni Saldico, bakit ka makialam dito? Ikaw nga, dismiss from the service. So itong sagot ni Joel Villanueva. Session number 49. Okay, February 12, nakita niyo yan? Yan ang petsa ng pag-speech niya. O ito, paki-play na po natin. Bilang senador ng Republika, nagamit yung ganyang font. yan, At higit sa lahat, yan ang authorization niya na pinakita niya na wala siyang House of Representatives. So, tingnan natin. sana po makita natin yung dun sa taas. Representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. So, ibig sabihin po, ito yung authorization pala na ipinadala ko doon sa opisina para ilipat ang pundo ng Buhay Party List papunta doon kay Janet Napoles. Ang problema, ang pundo ay Buhay Party List. Pero ito po ay hindi Buhay Party List. Siya po ay SEBAC Party List. Ibig sabihin, dyan pa lang ay peke na. Yan. Mr. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po?
Yan, Mr. President. natagalan. 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung So ito yung dismissal order. dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga Sige, di ba? Hindi importante yung kaso ni ang kaso ni Saldico. Ang kaso mo na lang importante na natanggal na. So, ngayon, pwede naman siguro na gusto ko sana talaga iparinig sa inyo yung yung nito ni yung interview kay Samuel Martires. So, ito. Naparinig ko na lang hindi ko masyado mailagay kasi titirahin ako ng copyright strike ng pangalan yan? World War of Ombudsman. Ito, parinig ko na lang sa Is inyo. now former Ombudsman Samuel Martires. Former Ombudsman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Karina, and to your listeners, good afternoon. All right, lots to talk about today. First of all, I am reading your statement, which you sent to us yesterday. You said that the Senator Joel Villanueva, filed a timely motion for reconsideration, which in 2019 you granted and reversed the decision during the Carpio Morales era. Let's zero in on that first. How would you define the timeliness of the MR filed? What is your definition of it being timely, former ombudsman? Well, a motion for reconsideration is considered timely filed if it is filed within the 15-day period that is provided for by the rules of the Office of the Ombudsman. So any motion for reconsideration that is filed out of time is considered as is denied by the Office of the Ombudsman. When did the senator file his MR in 2016? You know, this is a 2019 decision that I made. This is a 2016 case. I don't remember anymore the details of the case. All I remember is that I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons, other respondents in the case. That is all that I remember. On the details of the dates, I don't remember, except that I remember that the decision granting the MR was sometime in 2019, July of 2019, I think. But if you cannot remember the details, why then did you say that he filed a timely motion for MR? Because we are not that crazy, we are not stupid to be granting an MR that is filed out of time. The staff itself, the investigators itself, will recommend before the denial of the MR
if the MR is filed out of time. We have time frames to follow. In much the same way that under the rules of court, motions before the courts have timelines also. You have to file this within a certain period. So I am very sure that this was the motion for reconsideration was timely filed by Senator Villanueva. All right. But I'm sorry that's to be saying bad words, you know. no, it's all right. But that's not the only issue here, former ombudsman. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision in 2019. Was it a secret decision, as they're calling it to be? Ano Former sagot niya? ombudsman. I'd like to throw back this question to the one who's who was, Binanatan talking a niya si while ago. Remulla. The voiceover, I don't know who was being interviewed. That Yes, was Paulo Tamase it is of the a UP function of College the- of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong desisyon na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong desisyon na ito ay final ko labang kay Juan de la Cruz, itong desisyon na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin. Yung mga ganon. Wala na kami gagawin. Pero a former But it doesn't ombudsman, mean that we are not transparent. Pero former Yes. ombudsman, one can also argue that by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public? And that extra effort to be transparent. Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang basa niya sa functions ng ombudsman, okay? The ombudsman, of course, is mandated to be transparent. No doubt about it. Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Fader, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the ombudsman to be announcing. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court. Because the function of the ombudsman is just to determine probable cause for purposes of filing an information in court. It is now the duty of the ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. So kung magpuputak ako ngayon, kung magpe-press ko na po na nag-file ako ng case labang kay Juan de la Cruz, and later on Juan de la Cruz is acquitted by the court, hindi ko ba sinira ang dignidad ni Juan de la Cruz? Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Did I not destroy the family of Juan de la Cruz, especially if the case is about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Nirerespeto ko yung dignidad ng isang tao. Pinoprotektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil
karapatan niya yun eh. Let the court now announce that he was convicted. Not us to announce that Juan de la Cruz was convicted by the court. Which I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the Ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. That is not the values that was given to me by the Benedictine when I studied my law. Hindi ho yun ang tinuro sa amin eh. Ang tinuro sa amin, at yan nasa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Huwag kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. Diba? Former Kaya nga Ombudsman, tanong ko ngayon, yeah. pati yung profesor, alam ba niya lahat ang kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Ngayon, kung hindi niya alam, sasabihin niya secret decision yun? So, Now, let me ask also, why of all cases, this is the only case that fell into the table of the Ombudsman Remulla. Bakit ito ng kaso ni Joel Villanueva? Yang dami namang kaso sa Ombudsman na dinisisyon na namin. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Dahil magsabi kay Ombudsman Remulla na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni Ombudsman Carpio Morales. See? At bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman party and interest si Carpio Morales. And why should also the office of the Ombudsman at that time in 2019 give Remulla a copy of that decision when Remulla is not a party to the case? okay, Ay, former nako, former itong kaso former ito Ombudsman. ang nag-fight. Yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you No. defend Don't yourself get me from wrong. that Don't get me criticism? Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the Ombudsman is to be the protector of the people. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Kaya hindi ako nagsasalita, it's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko sa kaso, no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay, I say na nga, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court, sa Sandigan Bay, inakwit itong taong ito? Diba ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Kasi sabi ko nga, magkaibang degree of proof. Ang sa amin is only probable cause for purposes of filing a complaint or information in court. Once the complaint or once the case reaches the court, a different degree of proof, a higher degree of proof is required, which is proof beyond reasonable doubt. So, pag inakwit ng court, siniraan ko na. Nagsasalita na ako na hindi, guilty yan eh. Hindi magwaldas ng pera yan eh. Ikinakwit ng court. So anyway, tama natin yan. Ang paliwanag, natulungkot ako sa inyong mga comment, binabasa kong comment nyo. Na lumalabas po na hindi nyo pala talaga alam. Ganito yan. Kung desisyon yan ng, sinabi niya, kung desisyon sa korte sa Supreme Court, pinapublish yan. Pero kung desisyon lang ng RTC, hindi po pinapublish.
Bakit? Desisyon ng MTC hindi po pinapublish. Bakit? Ang rason po niyan kasi pag mag-apila pa yan, pwede pa siyang madeklara, pwede pang mabaliktad ang desisyon. Pangalawa, may tinatawag po na National Data Privacy Act. Naintindihan nyo ba yan? Data Privacy Act. O, alam ko, siguro naintindihan na hindi ka basta kahit nga lang manghingi ka ng tax declaration sa munisipyo, hindi ka bibigyan. Kasi po, Data Privacy Act yun. So ngayon, kung ang inyong sasabihin na dapat ipinablish ni Martires yung desisyon niya kay Joel Villanueva, hindi po nangyayari yan sa ombudsman. Buksan niyo po yung ombudsman na website. Ni isang desisyon dyan wala ka makikita. Kasi iniisip nila, nagrerespeto sila sa dangal ng tao. Magdesisyon sila na guilty si Joel Villanueva, hindi ang basihan nila ng ebidensya nila ay tinatawag na probable cause, ay substantial evidence lamang. Kung naintindihan niyo po yung substantial evidence, yan po sa level, saan ang pinakamataas na ebidensya sa Pilipinas, yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So kung proof beyond reasonable doubt, ibig sabihin, pwede ka na magsalita, guilty, guilty, guilty. Kasi ang basihan ng ebidensya, mataas na uri. Ngayon, kung ang basihan mo ng ebidensya mas mababa na uri, pang civil case lamang, ay hindi mo pwede sabihin na guilty ang tao. Dahil ang baba ng level ng ebidensya na ginamit pag civil case. Kaya po, yan ang dahilan kapag civil case po, pagdating po sa RTC tsaka MTC or Metropolitan Trial Court o Municipal Trial Court ay hindi po pinapublish yan ang mga desisyon nila. Kahit nga criminal case yan kasi pwede pa mag-apila ang sinintensyahan. So, kailangan magkaroon ka rin ng konsensya kung sinintensyahan siya na pag nabaliktad yan, ang kaso ay sira na yung buhay niya kahit na binaliktad pa ng mas mataas na korte. Yan ang binasa niya. Pero sa katotohanan ng buhay po, wala pong may publication sa ombudsman kahit nagsimula pa ng pinakaunang ombudsman. Hanggang ngayon, kahit panahon pa ni Carpio Morales, ay walang ombudsman na nagpapublish ng desisyon. So ngayon, sino lamang mabibigyan? Si Ben Reclamador, binibigyan po ng kopya ang kalaban. Sino ba nagsampa ng kaso laban kay Joel Villanueva? Sigurado ako na may kopya yun. So ngayon, nagtataka lang ako, nagpakabubo si Ombudsman, lumalabas na bubo siya, hindi niya alam mabatas si Remulla. Bakit sabihin niya, secret decision? Alam mo kung ako yun, sampalin ko si Remulla. Hindi siya bagay maging ombudsman. Hindi niya pala alam. Tingnan natin kung ipapublish niya lahat-lahat dyan. Kung hindi siya kakasuhan ng mga tao. 'Di ba? O ngayon, ang katotohanan ng buhay ay pinakita ko na sa inyo noong February 12, 2024, nag-privilege speech si Joel, ay alam na pinakita niya na noon pa yung kopya ng desisyon na panalo siya. So ano pang inyo? Kayo po, ng mga nakikinig sa akin, dapat maging kayo, mas mataas ang uri ng pinag-iisip ninyo. Hindi po lahat ng decision ay pinapublish. So, babasahin ko, mag-comment lang ko sa inyo para naman magkaroon for our own, you will learn from me, I will learn from you. Ganoon na mangyari sa atin. Si Leopold Garcia, ang dapat mahiya ay si Martires, hindi si Remulla kasi natuklasan. Hindi po yun pwede matuklasan, Leopoldo Garcia. Kung sino man po kayo, nakakahiya po yung statement na po. Wala pong tinatago, walang pinapublish na decision at ang decision na yan, hindi po pwede ipapublish. Ha? Naintindihan niyo po ba? Sa ombudsman ay walang publication na decision. Kung minsan ina-anunsyo, depende na lang kay Joel kung gusto niyang ilabas.
kung gusto niya ibalita. Ang problema lang, si Joel, hindi niya pinablis nung araw, nung natanggap niya ng 2019 ang decision. Yun pala, pero nakita niyo naman na nag-privilege speech si Joel Villanueva noong February 12, 2024, pinalabas niya na. Hindi lang kayo nanood ng hearing sa Senate. Di ba, Leopold Garcia? May mukha ka pa ba sabihin mo na tama kasi binabanggit mo? Basahin kung binabanggit mo, ha? Bahala ng iba dito na kasama natin na nagko-comment kung tama ka o hindi. Sabi ni Leopold Garcia, ang dapat mahiya ay si Martires, hindi si Remulla kasi natuklasan at tinago niya ang desisyon. Ha? Sino nagtago ng desisyon niya sa pagbasura sa kaso ni Joel Villanueva? Ito talaga si Toto Palibasa, maka-Duterte ka. Gumamit ka naman po ng utak mo, Leopold Garcia. Ang ibig sabihin po na pag binasa ko ang iyong salita rito, wala ka pong utak. Ha? Pasensya ka na. Yan ang masasabi ko po. Si Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po. Si Manny Albao, Dr. Toto for Senator 2028, PDP Laban. Yan. Rodi Rabi, stay safe po. Okay, sino pa? Si Rodi Rabi, kung may kasalanan si Joel Villanueva, dapat tanggalin sa Senado. Problema na, dismiss ng kaso eh. So, Selma Tariman O. Hello, Atty. Nagkalat ang admin ni Bangag sa South Korea. Sige, titingnan natin kung nagkalat siya doon sa South Korea. Tapos, Pastor Rodi Rabi, at kung si Joel Villanueva isangkot sa flood ghost, o ibang usapin naman yung flood control. Actually nga, mananiniwala ako na guilty si Joel Villanueva sa flood control. Yun lang, prangkahan tayo. Sabi ni Best, I am a fan, attorney, salamat po. Si Just John Maranan, Remulla, hindi ombudsman, kundi demolition man. Tama o. Ignorant of the law. Binanap, galit sila kay Villanueva dahil pinalit ang TESDA sa original na pangalan ni Marcos Sr. Ako nga pala no, dati pala Marcos Sr. ang pangalan nun. Marie Rose, good evening Dr. Toto. Si Marie Rose, kaya hindi dapat politika ang ombudsman. Kaya nga dapat hindi politiko yan eh, kasi nagbabayas eh. Ang ombudsman si Buying, typical na trapolitiko. Kaya gusto niya palagi ang presscon at nandakdak ng dakdak. So, si Modern, good evening Sir Toto Kasing. Si Ben Reclamador ay Sir Ben. Mercado Kati, ito. Good evening Sir Toto and God bless you always. Salamat po. Nelly Fano, naging DDS na din yung matanda. Ito naman isang walang kwenta. Nag-comment lang tayo tungkol kay Joel Villanueva, tawagin mo na ako DDS. Bahala ka kung yun ang opinion mo. Wala akong problema. Ang problema lang sa inyo, ang tingin nyo sa DDS mababang uri. Ang dami pong matatalino sa DDS. Sobrang dami. Ben Reclamador, kung hindi niya pinaalam, decision paano maka-apila. Uy, Ben Reclamador, I want to teach you. Ito educate you ha. Ang kalaban ni Joel Villanueva ay obligasyon ng ombudsman na bibigyan po ng kopya. Para kung mag-apila siya kung gusto niya. Lahat po ng kumakaso ay binibigyan may kopya po yan. Okay? Ganun po yun. Huwag mo sabihin na hindi binibigyan ng kopya. Kaya, wag tayo magsalita ng ganun sa sunod na time. Next time, Sir Ben Reclamador, lahat po ng kaso ay binibigyan ang lahat ng partidos. Ganun lang po masasabi ko. Ito naman si Neil Pano, galit na sa akin ito, no? Puro ngak-ngak lang to. Wala kang manatbat kay Sir Bad ay ato rin. So, huwag ka magsalita na ganun. Pinag-aaway mo lang kami. Kaya kung talino lang pag-usapan, ayoko magkipaglabanan. Okay? Just judge me on the basis of what I say. Huwag mong kaming ikumpara. Kung ang paniniwala nila ay ganon, at hanggang doon lang ang abot ng kanilang analysis, at yan din ang analysis nila, respetuhin natin yan. Okay? Ang hinihiling ko lang sa iyo, Nilipano, tama ko lang yung makinig ka. Hindi naman kita babanatan kahit bumurahin mo pa ako, kahit tawagin po akong kalbo. Okay lang sa akin yan. Okay? Basta, basta ilang masasabi ko sa iyo. Avoid comparing people kasi unang-una kaibigan kong dalawang yan.
Huwag mo kami pag-awayin. Okay? Si Albert Salita, is it not an obligation of former ombudsman to inform Remulla that a decision, hindi po obligasyon niya, Albert Salita. Kasi siya pumalit kay Martires, pag sinabi ni Martires, ilang libo pa kaya ang decision meron dyan? Kung ikaw si Martires, gagawin mo ba yan? 1,000, 10,000 decision, isa-isa mo, hindi po yan. In-explain ko na kanina po, lahat po na kinakasuhan sa ombudsman ay may karapatan na hindi masisira ang pangalan. Ngayon, sinabi ko kanina sa inyo, yung madeklara ka na guilty sa ombudsman ay hindi po yan ibig sabihin na talagang guilty. Sapagkat po, ang level ng ebidensya na ginagamit para maging guilty ay substantial evidence lang, pinakamababang ebidensya. Para sabihin mo na pa guilty kung pinakamataas na ebidensya ginamit, yung proof beyond reasonable doubt sa criminal case, yan pwede yan. May rason. Pero ito, na substantial evidence lang lagi pang mali ang desisyon ng ombudsman, ay hindi natin pwede sabihin. Tingnan mo nito. Ano ba ang rason? Sinabi ni G. Martires kanina, ano ang rason kung bakit niya diniklara na walang sala si Joel Villanueva? Ang rason niya ay dalawa. Number 1, yung sulat na ginamit na ebidensya laban kay Joel Villanueva ay yung sulat na nagsasabi sa opisina ng pamahalaan, isang opisina doon na may hawak ng PIDAP, na ibigay kay Dapoles ang pera. At para si Dapoles naman ang magpapatupad ng proyekto niya. Iyan po. Tapos, ang ebidensya na sinasabi kong papel na yan, it turned out hindi pirma ni Joel Villanueva at ang nakasulat hindi naman ay buhay party list. Hindi naman buhay party list si Joel Villanueva. Sibak party list naman siya. So, klarong-klarong hindi siya guilty si Joel Villanueva. Pagkatapos, check pa sa NBI, ang pirma na nakalagay ron ay hindi pa pirma ni Joel Villanueva. So very clear naman kahit ako magdesisyon, ibabasura ko talaga yung desisyon na yun. So anong nangyari kay Ombudsman Carpio Morales? Siyang nakakahiya. Bakit siya magdesisyon na guilty si Joel Villanueva na nakalagay doon, pinapakilala doon na si Joel Villanueva ay buhay party list? Hindi po siya buhay party list. Sibak party list po siya. So, ganun po yun. O si Josber Regala Lubon, kasi nga, sabi niya, mas nakahiya sa mga lapid pamilya na bigla ka naging, nagtitiis? Ano kakahiya ko, Josber? Ha? Ano ba nakakahiya ko? Magsalita na lang ako kasi nungalingan na tama si Remulla? Kasi nungalingan ko magsalita ko na tama si Remulla. Ha? Josber Regala Lubon? Nagpapalabas lang po, ikaw ay mababa ang isip mo. Pasensya ka na. Pero okay lang yan. Kung magsasalita ka dyan, walang problema sa akin yan. Ang problema ko lang, ikaw, nababasa ka ng kapwa mo rin na nagko-comment. Sasabihin na, ay mababaw pala itong utak nitong Josber Regala Lubon. Gusto mo ba yan? Kaya kung magsalita kayo, may luhi ka rin po. Okay? Tapos paano mo sabihin na DDS ito? Ang pinag-usapan natin si Joel Villanueva, tsaka si Remulla, tsaka si Martires. Ang layo naman ng luhika mo. Di ba? Oh, pero kahit tawagin mo kung DDS, wala akong problema. Bakit? Kayo lang naman ang baba ng tingin nyo sa DDS. Ako, mas mataas ang tingin ko sa DDS kasi hindi naman lahat ng DDS ay mababa. Oh. Kung magagalit kayo, kung mabubuto sila, kung ang binubuto na si Duterte, magagalit kayo. Galit lang kayo kay Duterte kasi maraming pinatay. Ako rin galit na ako kay Duterte kasi maraming pinatay. Ibang issue naman yon. Ibang issue naman mag-trial. Di ba? Okay. Modern. Kahit anong depensa ni sabi ni Modern, kahit anong depensa pag gawin ni Martires, mali pa rin siya. Ay, ikaw naman ang bobo dyan, Modern. Mabuti na lang pangalan mo, Modern. Hindi ka na kilala kung sino kasi Modern. Anong depensa gagawin na? Tama po si Martires po. Magtanong po kayo kahit sa sino. Huwag lang mo lang tanongin yung mga anti-Duterte kagaya mo. Lahat naman ng anti-Duterte, magsasabi na kukontrahin si Martires. Ganun na ba? Paano mo sinasabi na unfair si Martires? Sige nga, basahin ko buong sinabi mo ha. Kahit anong depensa pag gawin ni Martires, mali pa rin siya. Wala siyang karapatan na itago.
Anong wala ka? Sikreto ba yan? Hindi nga sikreto nga yan eh. There is no such thing as secret decision na taken for a ride lang kayo ni Remulla kasi masyado kayong believe kay Remulla. Ganyan mga maka-BBM eh. Masyadong believe kay Remulla. Si Benedict Lamador naman, kung kaso ni Jenna Toto, yan okay lang. Hindi i-announce kasi walang interes ang taong bayan. O yan, sinasabi mo na, pwede daw hindi i-announce. Wala pong Benedict Lamador. Ulitin ko siya, Benedict Lamador, ayoko maging bobo ka. Wala pong obligasyon ng ombudsman na ibalita yung kanilang desisyon. Okay? Ganun na po kasimple yan. At saka binibigyan naman kopya Benedict Lamador ang kalaban ni Joel nagdesisyon para makaapila siya kung gusto niya. Yan, okay? So that is at least sa sunod maging matalino naman kayo magsalita. Yan ang aking pakiusap. Si Modern ulit nagsalita, Martires, sa ombudsman ka na magpaliwanag. Ano ba? Lalo ko naging pasensya na Modern, ha? Lalo ko naging bubo sa tingin ko. Pasensya ka na. Si Benedict Lamador, I wonder kaya maraming magnanakaw sa gobyerno kasi hindi po yan kapag protekta Benedict Lamador. Ibang usapin po yan. Ang usapin na pagnanakaw ay hindi, sa pagkakaso, obligasyon ng ombudsman din na iproseso ang kaso. Pero ang ombudsman may obligasyon din na huwag ipalabas ang mga balita dahil hindi ka pa sigurado kung guilty o hindi ang tao. Okay? So, ganun lamang po yan. Hindi naman ibig sabihin na kung hindi mo ilabas ay, kung ilalabas mo, ipublish mo, mawawala ng kurakutan. Hindi na mawawala ang kurakutan dahil po sa mga tao dyan na magnanakaw talaga. Sadyang magnanakaw. Okay? Ang pinakamaganda talaga para mawala yung pagnanakaw na yan, dapat lahat ng judge, lahat ng piskal, lahat ng ombudsman ay patas kung magdesisyon. Okay? Lahat, pati Supreme Court, pati RTC, pati MTC, pati police, patas ang lahat. Kaya, Benedict Lamador, patasin mo naman ang dignidad mo sa pag-comment dito para maintindihan mo. Okay? Ibig sabihin na po, ang auditor dapat gawin ang kanilang trabahong auditor. Ang mga magpabibiding, gawin ang kanilang trabaho para magpabiding. Yung walang kaso, yung hindi kaso, yan ang ipapa-livestream ninyo. Lahat ng mga pwede naman yan sa investigasyon lang naman, pwede yan kung public interest yan. Pero sa mga desisyon, maaaring gusto nyo makakuha, pero ang problema, hindi yan obligasyon ng ombudsman na ipaalam sa lahat ng tao sa mundo. So, Mariros, hindi naman sikreto yon nag-privilege speech. O nag-privilege speech si ombudsman, si Joel Villanueva. Hindi mo ba napanood yun, Benedict Lamador? Pinakita niya sa privilege speech niya na desisyon na binasura na yung kaso laban kay Joel Villanueva. So, Mariros, hindi naman sikreto nag-privilege speech pa si Joel noong nagkasagutan sila ni Saldi Kupit. O, tama ka. So, Benedict Lamador, kung na-acquire man yan sa Sandigan Bayan, iyon, kung na-acquit, kung na-acquit man sa Sandigan Bayan, iyon ang pag-magli sa kanya, ay Benedict Lamador, please lang, huwag ka na magkwento kasi mali po sa iyo mga sinikwento mo rito po. Dave Dambrek, hello po, attorney, as usual, listening to your program while enjoying coffee. Salamat po, Dave. Modern, pasensya ka na sa mga kababayan mo, Dave. Modern, marami pa, kaya pala po tayo maraming ang dami pang yung mga tumatawag dito sa sorry to say, maraming nagmumura dito sa laban sa DDS, puro mga wala ring luhika yung mga sinasabi. Yun, ayban ko sa inyo. Modern, Sus Martires, huwag ka na magmalinis. Tauhan ka ni Digong. Ayan ka na naman, tauhan ni Digong. Unang-una tanong ko sa Modern, anong ebidensya mo na tauhan siya ni Digong? Sige ka. Marilos retired Justice Martires. He knows what he is doing. Oh, inano ka tuloy. Adrian Sabili. Paano yung medyang iniba narrative kaya corrupted din ang utak ng karamihan sa mga Pilipino? Kaya nga ganon. Pinapaikutan kayo eh. So, Benedict Lamador, Data Privacy Act, Senador. Senador yan, lahat ng action niya, may private life din po ang mga senador. Hindi mo ba pwede alamin kung sino girlfriend niya? Maliban na ko nalaman. Kaya kay Joel, di ba may girlfriend siya na si Angelina Corporal?
Oh, yun ang ganda na yun. Yun, may karapatan tayo doon busisiin siya. Pero pag sinabi mo, may limitasyon po yung tinatawag na public life ng mga politiko natin. Hindi tayo pwede makialam sa mga pribadong buhay nila. Maliban na lamang kung immoralidad. Ganun lang kasimple. Hindi natin, kung may karapatan din sila na huwag ipaalam sa atin kung sinong mga asawa nila, sino yung kanilang anak, ganun po yun. Pero Data Privacy Act po ay pinoprotektahan ang lahat ng tao niyan. Halimbawa, ikaw, Ben Reclamador, may utang ka sa akin, i-post ko sa Facebook, may karapatan ka magreklamo laban sa akin. Kasi nasisira ang pagkatao mo nung ipinost ko na may utang ka sa akin, hindi ka nagbabayad. Okay? Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Toto, Engineer Toto, Tirador, katotohanan. Sa modern panahon na para itama ang mga kamalian ni Martires. Kung may kamalian man si Martires, ano yun modern? Sige nga, pakita mo, ano ba yun? Isa-isahin mo kwento. Kung sasabihin mo kay Joel Villanueva na decision, hindi po siya naging secretive. Pinadalhan po ng kopya at ang ombudsman, opisina mismo gumagawa niyan. Ang trabaho ni Martires yan, taga-pirma na lang. Sino ba nagpapalabas niyan, papadala ng kopya? Yung mga ibang empleyado ng ombudsman. Hindi mo ba alam yun? Kung hindi mo alam yun, I don't know how to make you be educated enough. Si Marie Rose, magaling magpalusot si buwing politiko kasi palaging sablay. Zigo, tingnan, ano bang titingnan na lang natin? Ang gusto tingnan, Zigo? Operian Vlog, isa lang, masasabi ko, mahilig maglagay si Marcos ng mahina ang ulo. Yan, maglagay siya, si Remulla, mahina ang ulo. Dave Dambrick, hindi naman na itatago ang mga desisyon ng ombudsman. Kung manghingi kayo dyan, di humingi kayo. Ben Reclamador, hindi ba dapat pag high profile ang kaso? Paano mo masabi ng isang high profile, isang hindi? Hindi po binibigyan ng kopya ang kuhan mo, media. Ben Reclamador, pasensya ka na. Hindi po yan obligasyon ng ombudsman. Sa mga media, bihira lang pumupunta sa ombudsman. Ang problema ko lang dyan. Kasi kung pumupunta sila, pwede naman sila pumunta manghingi dyan sa media. Si Act Philippines, panahon nyo ngayon na sa susunod, kami naman mga bangag. Oh. Mark Coiles, wag mo na patulan yung mga bangag na yan. Wag naman, hindi naman sila bangag. Mga tao din yan. Dave Dambrick, masyadong powerful lang ang ombudsman sa Pinas kasi nag-isa dito sa US, maraming ombudsman. O, yung kada state niya may ombudsman. Ben Reclamador, gobyerno, ang kalaban ni Joel. Ba, gobyerno? Siya gobyerno din siya, senador siya eh. Ano ka ba? Gobyerno, ang kalaban niya po ay Office of the Ombudsman. Ang Office of the Ombudsman pa lang nagdesisyon sa kanya. Ang tanong, sino bang kumakaso sa kanya? Hindi natin alam kung sino nag-file ng kaso laban sa kanya. Kung ang normally dyan, ang nag-file ng kaso po, ay kung hindi ako magkamali kaya sinasabi ko mayroon pa akong allowance for fault. Ang tinatawag nila na Field Investigation Office ng Ombudsman ang kumaso sa kanya. Ganun po. Kasi ang Ombudsman, ibahin mong opisina ng Ombudsman, meron silang Field Investigation Office na siyang tumatayong complainant para sa lahat ng kaso niyang halos lahat. Zigo, Attorney Toto, okay pa minsan hindi rin oo nga ibang DDS matalino pero pera ang gumagana sa utak. Ay hindi natin alam kung ano mga pera ang ginagawa nila. Zigo, wag ka namang manampal, attorney, attorney ka, di ba? Pag gusto ko sampalin si Boying Remulla, napakabubo eh. Abogado siya dapat alam niyang ginagawa niya. Marie Rose, NBA mismo nagsabi na fake ang signature ni Joel. So Ben Reclamador, so mali pala si Ombudsman Conchita. Hindi naman mali si Ben. Anong pagkamali? Walang mali po si Ben Consigan. Sa maliban lang sa mali ang desisyon niya. Mali ang desisyon niya kasi sinabi niya na guilty si Joel Villanueva. Hindi niya napansin na ang pirma, si Joel Villanueva nakapangalan pero nakalagay Buhay Party List. Hindi naman siya si Buhay Party List. Si Bak, ibig sabihin doon pala nakita niya na fake na talaga. Tapos ang pirma na nakalagay doon na hindi pirma ni Joel Villanueva. So, ibig sabihin, maaring that time, kasi election time naalala ko, magpapa-election ng senador.
So, ginawan siya ata ng kaso. Karam, alam mo naman maraming mga tinatag na operator sa politika. Basta siraan yung kalaban, may gumagawa ng diskarte para masira ang kalaban. So, Ricardo Florito, magandang gabi. Doc Toto, magandang gabi rin po. Ben Ricmador, hindi po yata yun si Carpio Morales. Si Carpio Morales yun. Ben Ricmador, basahin mo dyan Toto ang buong comment ko. Saan ba? Nakita ko naman, nabasa ko na. Ay, sorry. Tapos, Helen Bagyo, naimbang Garabi, kada kayo amin. Mariros, Dr. Toto, sana ma-watch mo ang ambush interview kay Cayetano kasi si Dilima ang may kasalanan. Ganun ba? Si Dilima pala may gawa-gawa nun. Jerry Diazis, tanong, sa time ni Morales Carpio during preliminary investigation, bakit hindi nag-counter si Joel Tan? Nag-counter siguro siya. Hindi natin alam. Wala. Hindi natin alam, Jerry, ang nangyari kung ano kasi ngayon lang natin nakita ito. Kasi maraming pagkakataon din po ako, marami akong kasong hinawakan na yung mga client ko ay nagrereklamo, hindi man lamang sila pinadalhan na may kaso pala sila, bigla na lang nagka-warrant of arrest. Common po yan dito sa Pilipinas, Sir, Common sa Pilipinas, Sir Jerry, Sir Pepito, Sir Ricardo Florito. Common po sa Pilipinas. In fact, may tinutulungan kami ngayon na nalabasan lang na warrant of arrest, hindi niya alam. Ricardo Florito, bakit kaya marami pang mga tao ngayon na bulag-bulagan at bigi-bigihan sa mga pangyayari ngayon, Sir Toto? O dapat mabuksan natin sila, kaibiganin na lang natin sila. Kaya tinitiis ko po kahit masakit ang salita nyo laban sa akin, binabasa ko pa rin. Pipito, like anda na ka, mga katots. Okay, Ben Reclamador, 2024 na yung privilege speech. 2019 ang decision. Paano nakasubmit ng counter-attack ang taong bayan kung 2019? Hindi naman po taong bayan Reclamador ang kalaban eh. Ang kalaban, sinasabi ko sa iyo eh, ano sila ang tawag Field Investigation Office. Opisina din yan, hindi magpapabaya yan sa kaso. Okay? At hindi lahat po ng tao may obligasyon sila na malaman natin lahat. Hindi mo nga nabasa, hindi mo nga napanood yung privilege speech ni Joel na kung saan pinakita niyang decision, di ba? So, numero 8, Pipoy, Full Moon. So, Bernard Magtibay, 6569. Tama po kayo, walang secret decision. Sabi din ni Attorney Libayan. Konda Alim, Sir Toto, assalamualaikum, alaikum assalam. Sir Toto, ganun talaga, sir, ang Ben Dalo, mahirap katapat. May kapinak. Pipito, MGLA sa mga hindi troll. Numero 8, Ben Reclamador, magandang gabi po, Ben Reclamador. Modern si Martires ang tagapagtanggol ni Digong. Pero walang nagagawa. Ay, huwag ka naman magkwento, modern. Itaas mo naman ang level ng kwento mo po. Yan ang pakiusap ko lang. Kung daalim, Sir Toto, talagang matatataranta sila sa Duterte. Mag 2 year na. Puro Duterte ang trabaho nila. Ben Reclamador, kunda yung Duterte po ang desperado. Hindi po sila desperado, Ben Reclamador. Pupusta pa ako si Duterte, si Sara Duterte ang mananalo pagka-presidente kahit ayaw ko. Yan ang problema. Yan ang kinagalit ng mga kung bakit masigasig ang mga naninira sa Duterte. Hayaan mo na si Digong doon. Ba't dinadamay? Si Digong may kasalanan, dinadamay ng ibang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat.